At kaugnay pa rin po sa pananalasa ng Bagyong Ramil, makakausap natin ngayong umaga, Ginoong Juni Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, good morning. Good morning, Ivan. Good morning to our viewers. Ano ho bang updated numbers natin, lalo na po yung mga napaulat na nasaktan o namatay dahil sa Bagyong Ramil? Oo, Ivan. Dahil sa Ramil, meron tayong mga 56,000 families na apektado nitong Bagyong Ramil. This totals to 173,000 nating mga kababayan na apektado. Doon naman sa ating mga casualties, kahapon meron tayong napaulat na 8 na reported, pero yung isa doon, kumaga ngayon 7, sa ating datos ngayon 7 ang casualties o yung mga nasawi, kasi yung isa kumaga nagkamali doon sa report na iyon, buhay daw po pala yung isang yung nabawasan yun, so 7 ngayon. And then doon naman sa missing, meron tayong 2 missing persons doon sa Eastern Samar. Ongoing po ang search and rescue sa kanila? Oo. Hinahanap pa rin itong mga kababayan natin doon. Sir Juni, may mga lugar po bang hindi pa rin maabutan ng tulong ng mga otoridad dahil po sa mga pagbaha? As of last night, wala pa namang nasasabi sa atin na hindi pa nararating dahil dun sa mga pagbaha. Yung mga naunang naipaulat na binaha, kumbaga narating naman daw ito. At saka in terms of kung mga prepositions naman, yung mga areas na yun ay nakapag-preposition naman ng mga pagkain. May mga lugar ba na wala pa rin kuryente o walang telco signal hanggang sa ngayon? Oo, meron. Kasama ka rin kasi ito yung mga preventive na mga talagang pinapatay yung kuryente, at saka mga telcos natin. But we'll see pagka wala na itong bagyo kung maibabalik naman agad yung mga linya ng komunikasyon at saka kuryente. Sir Juni, would you say na mostly ang damage ay dahil sa mga pag-ulan o meron din mga damage dahil sa malakas ang hangin? Wala, hindi ganun kalakas yung or katindi yung mga naiulat, but then again we will see ngayong umaga kung may darating pa mga reports na tungkol dun sa mga damages naman doon sa lakas ng hangin. Ano ho magiging diskarte ngayong araw na ito? I'm sure ngayong umaga po tatambad yung extent pa rin ng damage ng Bagyong Ramil. Ano ho yung mga areas na bibigyan prioridad ng OCD ngayong araw na ito? Oo, when it comes to the reports kasi initially, itong ating Region 6 ay tinitingnan natin kung ano yung magiging full extent ng damage doon. And then sa ngayon kasi siyempre dumaan din ng Luzon itong bagyo as of kahapon. So we'll see pagbaba ng ating mga tao kung ano ang makikita extent ng damage. Pero sa ngayon po, it appears na ang worst hit ay yung Region 6. Tama po? Opo, ayan yung mga sa datos as of nung kahapon. Sir Juni, patuloy po kami makikibalita sa inyo sa OCD. Pansamantala, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Ivan. Nakausap po natin Juni Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.